Sandy ko can very well submit an official document. Kahit wala siya. Kahit nawala siya. Kung takot siya, para sa kanyang sila, yes, he can submit because he already did that. Nasa Supreme Court yan, may precedence na rin yan. At meron naman talagang agreements tayo, convention on that, na pwede kang gumawa ng opisyal na dokumento, affidavit, na hindi mo kailangan umuwi dito sa Pilipinas. Tsaka meron ang Zoom. Meron ang Zoom. Kung ang Zoom kasi, kung papayagan siya, although dito, as part of evidence, digital pa rin ito, Zoom itong ginamit niya from digital media, from his Facebook account. Ayos, may tanong. Sir, may timeline na po ba tayo kung kailan ifa-file yung case sa Sandigan Bayan? Kailan Ng Office daw of the Ombudsman. Kung may aware lang kayo, sir, kung aware ba kayo ng timeline? Kasi nung last time po kasi na nagpa-press con po si Ombudsman Remulla, sabi niya, May daw. So possible baka mas mapaaga pa. So may idea po ba kayo kung kailan? Yes, narinig ko yung press ko niya na May. And ako naman, nakamonitor lang. I don't want to, up to the ombudsman kung anong gagawin nila, no? Kung papalakasin pa nila to, kung paano yung mga iba pang kaso. Pero yeah, May din. And then of course, on May 4, opening na ng Congress and May 4, Senate. yes. Diba? So, yun so, hinihintay din natin Yes. yung Blue Ribbon Committee. Yes. Diba? If the Blue Ribbon Committee will accept the 18 Marines and will accept the Zoom testimony of Sandy Ko, and if the Blue Ribbon Committee will also call on the different units of the government, the armed services, to make sure that Codesa will be di ba safe eh? Kasi kailangan mo rin natin siyang ma-locate and to provide him protection. At kung sakali man, pati yung 18 Marines, di ba hindi na namin kailangan magtagong-tago. Bigyan ng proteksyon ng gobyerno, alalayan ng gobyerno, para naman makatulong palalo dito sa kaso ng ombudsman na nais nilang i-file kay Speaker Martin and kay Sandy Ko. Hindi kaya yung sa ating opinion, yung nangyari niya na biglang lakas ng loob ni Remulla na gumawa ng mismo na siya mismo ang ngayon, gamit ang affidavit ni Sergeant Codesa. Hindi kaya ito isang manipulado ng sacrificial lamb na hanggang kay speaker lang ang investigasyon at hindi na talaga lumantad ang tunay na mastermind. Manipulado. Kung na-advance na, ito na lang gawin natin, imbestigahan natin yan, sacrificial lang natin ang kamag-anak mo para hanggang dyan lang, huwag na tumabot sa pinaka-mastermind na ang gusto ng taong bayan, yung talagang mastermind na gumawa ng pangunguragot na nagpahirap sa ating bansa ang may labas. Sino ba ang tingin mo mastermind? Alam na ng lahat yan, tutusin Alam na ng lahat. September 13. September 13. Yun lang. September 13. Password. September Okay. 13. Galing ha? Person. Dapat ako sana magsasalita ng mastermind. Gusto ko manggaling sa'yo, ginawa mong code eh. Mas magaling ka sa akin. Abusado sila masyado sila. Oo. Hindi, wala silang batas na nire-respeto. Bend daw sila. Sa kahapon, ako ganyan. 2 kaso dumating sa akin. 2 kaso. Oo. Last week, mayroon pa. Yung isang dumating sa akin na summons is yung kay former Senator Trillanes and then yung kay former Secretary Ano. Wow. Isa pa yan, si Baka mamaya, Wilson, madamay kong pag-design po. Nag-partisan na yan. nagpartisa na. Always. Kasi gusto namin talaga ang katotohanan. Saka people like Secretary Mike Defensor, maganda yung ginagawa niya, linalabas siya ng mga tanong na tinatanong ng buong bayan. Buong bansa, yun ang tinatanong. Kaya hanga din mga tao sa ginagawa ninyo para kayong Blue Ribbon Committee. Para kayong, may tanong din. Yes? Secretary Defensor, hope you don't mind.
pwedeng tanungin ka namin sa update ng kung ng NBI kung sa pinasalamat. Again, ako nga kasi, if I Oo nga. be the one, okay ako eh, but the lawyer of my wife, ayaw nilang mag-comment, and ang sabi nila, they already issued a statement on that. But sir, you've mentioned po sa isang interview the night, I think that was Friday night sa Correct. isang pimpilan. Sir, can you please explain why do you think this has been politicized on your end, given the fact that what the NBI claims are alleged crimes of human trafficking and meron daw po sila ng mga drogas sa loob ng establishment. Well, can you please explain why this has been politicized? Again, tama ka, nung Friday, nagpa-interview ako. And I have no, wala akong planong huminto na magsalita tungkol dyan. Except on Friday night, after that, kinausap ako nag-usap kami ng mga lawyers. And their advice to me was, number one, binanga naman ako may kaso. And for me not to speak on it and let them handle the case. So, kung gusto niyo ko mag-refer dun sa interview ko on last Friday, you're very welcome to look into that. At meron din noong statement, official statement na nilabas yung wife ko in that particular case. Pero as of now, na papasok na ho sila sa inquest, they requested me not to speak on the matter. Parang may sinabi ang NBI, sir, na may plano din daw investigahan ang Cliff Point Square. Maybe no kung ikaw po, may share ka po ba doon sa Cliff Point? And if to an extent, kasi Factual lang, factual. Factual. Cliff Point, maraming investors. Kami ang isa sa investors. Nandiyan din yung office ko. Again, ang problema, nasa name ng asawa ko eh. Hindi na naman ako yung... Alam mo, ginawa ng asawa ko, lahat ng mga ari-arihan, pati yung kotse, pati lahat, nilagay niya sa pangalan niya. Iniisip niya siguro, Wilson, pag nag-away kami, nag-ano kami, nasa kanya lahat ng... Panigurado. Oo. Pati bank account eh. Di ba? Oo. So, Kaya mabait kayo. Pumayag ka Mabait kayo naman. kasama. ngayon nga, Pumayag ka naman. nung nangyari yung NBI, di ba nakita yung sasakyan? Di ba? And then it was against kanya, sa pangalan niya. Ayun. But the NBI, Attorney Matibag has floated that balak niyo pong investigahan yung ownership ng Cliff Point. Walang problema. Walang problema. Lahat ng yan pwede na ibisigat. Sabi ko nga, lahat nasa pangalan ng asawa ko. Magaling eh. Magaling isis. Magaling eh. So, wala akong magawa doon sa... Well, makikita naman nila. Maraming investors doon. Well, without commenting doon sa NBI case per se, nakikita mo pa rin ba na talagang ikaw ang target nito? Or yun siya sa kanila? Kaya nga yung opening statement ko is about mga political relationships eh. Diba? And the dynamics of politics. I have been in cabinet for 9 years. Ilang kulita kami? 6? Oo nga. Tama? Oo nga, daming kulit. Nandun pala kayo, no? Ilang kulita kami? 6? So, si Trillanes doon nagkudita na sa cabinet Yes, kayo? yes. Wow. Si Trillanes and sila James Layo mga Magdalo, kung mga 3 beses na dalaw ko sa Wow. Bulacan. Talaga? Oo. Si Erap, halos linggo-linggo. Wow. Dinadalaw ko sa Bulacan. Kasi kuminsan may requirement si Erap, kuminsan naman. Kaya pala nag-arrange sa ospital. Yes. Ako naka-interview sa kanya sa Philippine Star. Ay, 3 oras. One day. you know. So, nung una pa lang ngayon, kasi dapat gusto siyang ikulong sa Laguna. If you recall. Tapos, sabi, hindi naman. Dapat, tapos, simple din naman si Presidente Estrada noon. Ako yung nandun. So ang sinabi niya kanina, dapat sa politika, huwag personal na pamilya sinasama. Parang personal, na. Kasi ano yun, di ba? Sa tradisyon ng Pilipinas, walang personalan. Umiikot eh. Oo. Di ba? At that time, Yes. si Boying was at that time Assistant Secretary or USEC. Ni GMA. Erap. Ni Erap. Oo. Tama. So, nung kami nung nasa cabinet, wala naman kaming tangkita na Yes. asan na yung mga negosyo nila Boying, ano ba itong ganito nila Boying. Nagsama na kami sa Kongreso, Yes. and then magkaibigan naman kami. Ngayon, siya naman yung naka-poder, di ba? And marami akong kaibigan sa kabinete to be factual about it.
Yes. Pero meron kaming ganyan na mag-iibitan. Kasi alam namin there will come a time, not because of convenience, Yes, yes. not because of convenience, but because kung politika ang pinag-awayan nyo, kung polisiya ang pinag-awayan nyo, kung problema ang pinag-awayan nyo, Hindi personal, dyan- ah. hindi personal. Diyan kayo mag-away. May movie line na ganyan na. Trabaho lang, hindi personal. Yan. It's a movie. Depensa lang. Di ba pwede kasi kung ako naniniwala na ang negosyo ninyo ay legal. Walang corruption o walang ano man. At nananahimik ng negosyante ang misis ninyo. Hindi ba pwedeng pag ito nag-justified na wala namang anomalya, hindi naman involvement sa corruption o what, nakatulad ng ginagawang paggigipit ng ating pamahalaan ngayon, hindi ba pwede ito sila'y kasuhan din? Dahil ito ay kinakalagkad ang respetado ng negosyo sa isang pagbibintang katulad ng human trafficking, parang imposible. Yung droga, parang imposible. Dahil kayo nga po, galit na galit sa droga. Bakit magkaroon ng droga dun sa mismong family business nyo? Pwede naman siguro natin, bilang isa din kayo magaling na politisyan at may nalalaman sa batas at palaban para sa katotohanan, pwede naman siguro nating kasama rin kami na lalaban para idemanda sila ng gano'n na nga, ng paninira doon sa inyong negosyo. Darating ko tayo sa sitwasyon na yun, pero again, hindi po sa akin yun. Yung po yung mga galing sa aming pamilya. Ang aming particular na negosyo lang doon ay yung building. You know, ang investment. Landlord kayo. Yes, Ah. landlord. And yun, may 7-Eleven doon, Yes. may restaurant, may isang bar, so iba-iba ho yun. So, tingnan natin. Walang again, kinalaman kayo. O walang kailangan eh. Ano man yan? Ano man yung mga sinasabi nila. basta ho kami yung building. Yun lang. Kumbaga, Otherwise, kung wala kang kinalaman, Yes. you have to cooperate. Para na ano, yes. di ba dapat matuwa kanila, kayo yung last law. We'll be cooperating with the government Yes. para tama ka. Yes. So, you know yung sabi ko nga, di pala pwede mong salita. So, Di ba? Pero hindi, i-refer din mo yung interview ko nung Friday. Kasi nung after that interview, nung gabi, nag-usap ng lawyers eh. Because nung Friday, birthday nung anak ko. So, andun ako Eh sige, kung hindi pwede hindi ka magsalita kasi ang involved family members mo. because of the legal case. Okay. Baka Lahat pagaling ko sa inyo. Baka pagalitan ngayon ni Mrs. eh. No, alam nyo, Lawyer advice. Sinong person na lawyer's kita? advice. Sa nakatotohanan, kung ako lang, Lawyer advice. hindi ako takot na magsalita sa bagay niyan. At hindi ko nila ako pwedeng pigilan. Kung hindi yung sinabi lang, nagkataon eh. Hindi ko kaso. Kung kaso ko to, walang problema. So maganda sinabi niyo kanina na sana sa politika ng Pilipinas, politika lang, policies lang, hindi sana personalan kung away. Very, very well said yan. May kikwento ko sa iyo. Yes, magkikwento. Nung nakakulong si Era, Yes. kinausap niya ako. Sabi niya, Mr. Secretary,